Habang nagpa-plateau o hindi nag-i-improve yung mga numero ni Sara Duterte, base sa mga surveys, dumidikit si Leni Robredo kay Sara Duterte in a one-on-one race. Tapos yung pinakahuli, yung scenario, Leni Robredo, Raffy Tulfo, tatalunin itong si Sara Duterte kung ang katandem niya si Amy Marcos by a slim margin. How do you see surveys like this? Yang kasing senaryo na yan, naka-premise yan dun sa si Leni Robredo tatakbo. Nagsabi na siya 100% daw hindi siya tatakbo. So pag sinasabi nating magbabago siya isip, di doon pa yon sa dulo. At naka-premise yan doon sa willing si Leni Robredo makipag-coalition sa administrasyon. At kung ano man yung conditions, siyempre yung slate, marami yan negotiations yan. And I really don't see that happening. Kasi si Mayor Leni, hindi siya nakikipag-usap. Kinakausap siya. Hindi siya nakikipag-usap. And there's a difference. Ano to? So Generally? yung, or you're talking about something specific na merong kumakausap sa kanya? Hindi. Talagang sa pagkakilala ko sa kanya. Personality niya? Personality niya. Oo, personality niya. So ngayon, yung head-to-head scenario ng Leni and Sara, parang medyo malabo yan. Ang mangyayari nito, kung tatakbo man si Leni, kung magbago isip niya, malamang mag-field itong administration. Malamang si Senator Raffy Tulfo ang patatakbuhin nila. So magiging three-way yan. Hindi mahahati. Mahati, pero by then, palagay ko, mas mag-gain ng momentum yung administration candidate kasi bago, may makinarya, may pera. So, gaganon yun. Aalagwa yun. Hihiwala yun. Kasi nga, kung mag-start lang si Leni sabihin mo ng middle of the year next year. So, ganun na naman ulit. Mag-ano ka ulit. Paano mo to i-revive yung ano mo. And remember, yung peak nung pink movement is only 27%. So meaning pagka gumalaw na yung mga makinarya, yung mga congressman, wala na. Mga kampanya na yan. Yun ang problema dun sa style ng campaigning ng grupo nila, Leni. Kanila is social media campaigning Yung echo chamber. It's a feel-good campaign, but the political realities will set in once nagkampanyahan na. Yung mga mayors, congressmen, lahat sila ikakampanya nila yung kandidato ng administrasyon. Dala nila yung followers nila, mahuhubaran ka. We saw that kay Grace Poe nung 2016. So, lamang sa survey, popular, not extremely popular, pero walang makinarya, bumaba, naging third place. So, ganun Kinapos. Kinapos. Ang sinusulong nyo si Risa Ontiveros, no? Yes. How realistic is that given her current numbers? Alam niyo, may internal survey kami. Si Senator Risa, she only parang nakikita nila mababa pagka nandoon sa lineup si Leni. Meaning, pag nasa balota si Leni, natural, ang default si Leni. But if you take her out, kasi hindi naman mangyayari na tatakbo si Leni, tatakbo si Risa, at si Bam all at the same time. Hindi naman magde-defer yan sila. Pero in the scenario na hindi natatakbo talaga si Leni at i-endorse niya si Risa, transferable yung boto niya, yung base niya, plus meron pang sariling base si Risa. So dun sa head-to-head, she is closing in on Sara. Risa to sa head-to-head. Again, naka-premise yan doon sa scenario na magko-coalition yung middle forces and the administration. And do you think kayang gawin niya ni Risa Ontiveros? At pati yung pakikipag-coalesce sa administrasyon? I believe, alam ni Senator Risa kung ano yung kailangan gawin para siguraduhin matalo yung kalaban at
manalo siya para maayos na itong bayan, gagawin niya 'yon. At ano siya no, proactive siya. She is not passive. So yun yung difference nilang dalawa. She would make things happen. And sabi ko nga, let's not underestimate. Alam mo, Christian, sa lahat ng surveys simula 2004, 2 years before the elections, ang lamang si Rocco. What happened? Di ba? Nag-collapse. Wala ring lokal. Noong 2008, 2 years before the elections, ang number one sa survey Villar. si Noli De Castro. Noli Wala pala, rin. sorry. Noong 2014, ang lamang sa survey, 2 years before the elections, lamang na lamang. Like anything, si Binay. Natalo rin. 2022, sino yung lamang sa survey? Si Yorme pa eh. Parang naggaganon pa eh. So, wala sa tayong basis to say na yung lamang or lumalamang nandoon sa top 2 ang eventually mananalo. Ngayon, bakit natin palaging pinangahawakan ito yung most winnable? Hindi nga eh. Wala sa kasaysayan yan. Yung mga nananalo, wala pa sa balota, wala pa sa surveys. Si Pinoy, wala sa survey. Di ba? Si Duterte. Si Duterte, 2016, wala sa survey. Si President Marcos, siya eh. Hindi naman siya yung front runner. So nanalo. So, di ba? Bakit tayo, ngayon pa lang sumusuko na tayo. Dito na lang tayo. We're stuck with her eh. Sige na lang. Ayaw nga eh. Paano tayo mananalo kung ayaw ng tao? Okay. Ito, I hope hindi awkward to sa inyo, no? Nakikita ko yung mga comments dito ng mga viewers natin. Dapat tumakbo si Sonny Trillanes for president. Hindi to joke, ha? Dami nagpapatakbo sa inyo dahil, to be fair, no? Objectively speaking, they see your consistency ever since. Di ba? Marami rin kayo nakaka-away from the pink movement, pero one thing that they cannot say, one thing they cannot say of you is that you are inconsistent. Very consistent, hindi po ba? So ano bang plano niyo sa 2028? Parehas pa rin yung plano ko po ay susuporta tayo sa isang kandidato na nararapat. At ang nakikita ko niyan ay si Senator Risa Hontiveros. Ngayon, siyempre, ina-appreciate ko naman po yung mga nagtutulak. Pero yung aking kasi is hindi ako pang mainstream. Kumaga parang, alam mo yun, kumaga sa pagkain masyadong matapang yung flavor, parang ganun. Pwede ko ba sabihin parang kimchi? Parang kimchi? Parang ganun. Either, So yung either you love it or you niya, hate it. Acquired taste. So, sa general elections kasi, kailangan, palatable ka sa lahat. So, unfortunately, I was built that way. So, ganun na lang. Kumaga, I know my place. Okay. Ito lastly, kayo po ba yung susunod na DILG secretary? Alam mo, Christian, marami ko na naririnig na ganyan. But to be honest, wala pang formal offer about it. So, everything would be hypothetical at this point. Pero if offered, would you be open to it? Yes, palagay ko kung mapipili tayo, mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong magagawa. Siguro naman, for starters, talagang may hahabol na talaga kay Bato, no? At yung iba pang mga kalaban ng lipunan. But in a scenario na hindi naman ako ma-appoint, hindi ko pa rin naman bibitawan yung advocacy na yun. Just as always, since 2019, wala na ako sa government service, but I'm still around.